O, doon natin, nasa 132 na, oh. Tats, tignan mo nga. Baka sasayad. Yun naman. Oops. Ganito kataas ang ground clearance ng Lexi. Ano to? Kutsara natin. Opya. Tapos balik muna natin to. Ito, may dala tayong mga konting damit. Ayan na. Ganito na yung naging itsura nyo. Sobrang linis kanina nung umalis kami sa Tugigiraw eh. Guys, meron ako ipapakita sa inyo. 2 oras yung biyahe namin pero hindi sumakit yung kanyang likod or katawan. Yung tiyan niya lang kanina yung sumakit. Kasi yung pinaka handlebar nitong Lexi, ma-vibrate siya. Dito nyo makikita yung mga old house na hanggang ngayon meron pa rin. Buo pa rin, no? Tumalagapak yung harapan kapag nadadaan tayo sa malalaking lubak. Malaking bagay pala yung pinagpunta natin noon sa may Kalanasan. Enjoy talaga dumaan dito. Mas maganda sana kung hindi mahamog para pwede sana tayo magpalipad. Alam nyo, sa lahat talaga ng motor na na-drive ko, iba talaga yung comfort nitong Lexi 155. Wow! Guys, grabe. Ang sarap talaga ng handling nitong Lexi. Almost 4 hours na kaming nagmamotor. Oh, 'di ba? Kita nyo naman yung daanan dito. Ito pala yung papunta sa Buskalan. Wangod. Simula Tabuk hanggang dito pa lang yung may gasolinante. Ha? Bakit? Ubus na ba? Isagad full na. Sige, okay na dyan, te. 2.23. Simula Tabuk yan, te. 2.23. Hindi ko din ramdam yung ganitong likuan. Parang nagbabike lang tayo sa sa ganitong daan, no? Wow, grabe. Oo nga. Oh, parang siya. Kumbaga, ito na yung pinaka sentro ng Mountain Province. Ayan, Sagada. Mas malaki talaga yung Lexi compare sa NMAX V1. Ayan, wala na, di na makaahon. Ayan, ito yung arko nila. Sagada. Dito tayo. Looban pala. Dito. Ang langan. Kaya? Wow! Grabe ang taas. Touchdown. Ay, sa wakas nakarating din kami. Grabe yung pagod namin. Oops, bago ka magpatuloy sa aking video, nais ko lang ipaalala na ang pagmamotor ang naging inspirasyon ko upang magbahagi ng aking kaalaman at karanasan tungkol sa mundo ng motorsiklo. Mahilig din ako sa travel adventures, kaya kung gusto mong mag-enjoy at may matutunan sa bawat panonood, huwag kalimutang mag-like, share, comment at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Full tank, boss. Ito po. Ayun yung gas natin. 2.6, bali 260. Full tank, meron tayong 81 km na natatakbo. 81 divided by 2.6. Ayun 31.15. Winaswas natin nung nakaraang video. So guys, finally, ito na yung pinakahihintay natin. Itong araw na to, magbibiyahe tayo. Pupunta tayo ng Sagada Mountain Province. At nandito tayo ngayon sa Tugigiraw. At ang araw ngayon ay April 2, 2026. Ayan, kasama natin ang ating misis. Ayan, 4:44 na ng madaling araw. Wala kaming convoy kasi yung mga niyaya kong mga kaibigan ko, autopass sila kasi medyo malayo yung biyahe tsaka mahal ang gasolina. So guys, pakita ko lang sa inyo yung mga dala namin. Ito yung dala natin. Punong-puno ito. Nandito yung mga gamit natin. Box ng drone. Tapos JBL na speaker. Pang chill natin doon.
Ito yung cup natin. Tapos nandito rin yung ating chocolate. Ayan. At yung mga damit namin. So hindi na makikita. Ayan. So bali damit namin, tapos mga gamit yung mga nandyan. Tapos i-check naman natin yung ating footboard. Ito. Dala natin ngayon ang 5.5 liters na gasolina. So kailangan kasi natin ng ganitong container kasi yung ano natin, motor natin may kaliitan yung kanyang tangke. Kaya bumili tayo ng container na ganito at ilalagay ko sa description kung saan ko nabili to kasi saktong-sakto yung sukat niya dito sa gulay board ng Lexi. Ayan, so bali 5.5 liters at meron kaming dalang kape at eto yung aking bag. Mukhang sumusuka sa sobrang dami kong nilagay dito. Hindi ko siya may sarado. Yung ating gloves. And sa packet natin, wala tayong nilagay. Ayan, so cellphone natin nandito. Naglagay na rin ako dito ng phone holder. Tapos yung ating Insta. Ayan, so papakita ko sa inyo yung itsura ngayon ng ating motor. You know, so para lang siyang NMAX na 155. Ganun na ganun yung itsura niya. Ito, ipapakita ko rin sa inyo yung laman ng kanyang U-box. You know, meron din tayong mga damit na nilagay dito. Tapos yung pagkain namin, baso, tapos sausage. Nagdala kasi kami ng ulam namin para hindi kami magutom sa biyahe. At kapag ilalak natin siya, okay naman. Before pala natin siya ilak, ipapakita ko lang sa inyo yung bracket natin. Kasi nung last na nag-install tayo ng side mirror at bracket, hindi ko na naipakita sa inyo kung ano yung pinalit natin. Kasi yung nabili natin na bracket na pang M3 ay kasya naman dito. Kaso nga lang maglalagay tayo ng spacer. So kapag naglagay kasi tayo ng spacer doon, itutulak niya pataas yung ating upuan. So hindi natin malalak ito. Ang kailangan kasi dito ay kailangan mong bawasan to. So sa akin, hindi ko na siya binawasan. Bumili na lang ako ng bracket pang Miosol ay 125 yung kinuha natin. Saktong sakto, fit na fit siya. At kailangan nyo lang dito maglagay ng washer dito sa pinaka tornilyo nya kasi medyo may kalakihan yung butas. Pwede lang din naman na kahit wala na, pero mas recommended ko na lalagyan nyo guys para mas mahigpitan ng mabuti. Lalong lalo na kapag ganito kasi kabigat yung nyo, top box nyo. Nasa 45 liters itong dala natin ngayon. Mas nire-recommend ko na maglagay kayo ng washer para mas mahigpitan yung mabuti. So yun guys, update namin kayo sa mga susunod pa nating madadaanan kasi nandito kami sa Tugigaraw. At madaling araw pa. So wala tayong makikita sa daan ngayon. Balikan na lang namin kayo ulit mamaya. Alright, let's go! Kapag magbabiyahe pala kayo ng ganitong oras, kung mapapansin nyo yung ilaw ni Lexi, hindi siya ganun kalakas. Ayan, lalong lalo na kapag may kasalubong tayo, wala na tayo nakikita. Palakasan na lang ng loob. Yun o. Tapos yung high niya naman, ayan o, wala ka talagang makikita. Kaya kailangan talaga natin magpalagay ng mini driving light dito. Hindi ko makita yung mga butas-butas na daan. Dito tayo sa gilid. Karamihan sa mga naka Lexi 155, sinasabi nila na sobrang tagtag ng shock niya. Matagtag yung shock niya guys kapag matigas yung gulong nyo tapos wala kayong back ride. Pero kapag may back ride kayo, samahan nyo pa ng top box, malambot siya. May mga bitak-bitak dito, di ko makita. Di ko lang alam kung nakikita nyo sa camera. Ito yung high nya oh. Ayan oh. Di ba? Meron naman pero sakto lang. Okay guys, tabuk na tayo. Ayan, nabawasan tayo ng 2 bars. Nasa 45.1 km yung distance ng biniyahe natin. Okay, check natin kung ilang liters yung
nabawasan. Opo, premium. Walang premium boss. Dead stock kami sa premium. Ay, wala po. Pero may ibang branch pa po kayo dyan sa ano? Ah, sang part po? Branch? Oo. Ay wala. Wala din silang dead stock sila lang. Kahit saan po dyan sa ano? Sa part ng Kalinga? Oo. Ay, wala kayong supply, sir? Sige, haluan ko na lang. Kailan pa kayo walang stock, sir? Kahapon pa sir. Ay, kahapon pa. Pero may darating, wala. Yan lang din namin alam sir. Minsan nga na 2 days naman sila. Okay. Full tank ko sir. Full tank mo na lang. Haluan na lang natin ng kulay green. Sige, sagad mo na lang. Para makita ko yung ano, nabawas. Ayun, nasa 1.3 oh. Maliit kasi yung tangke niya eh. 1.4. Okay na siguro dyan, boss? Sige, 130 na lang. Yun. Ayan, ito po. Ayan guys, oh. 1.4. 130. Okay, ito na yung actual natin. So, yan yung mga dala natin, ah. Mabigat yan. Madami yan, ah. Ilan timbang mo? 58. Okay, nasa 79 tayo. 58 plus 79. Ayan, nasa 137. Yung timbang naming dalawa. Plus yung karga namin. Ito, mga mahigit nasa 8 kilos. Kamo na lang dyan. 8 to 10. Ito naman, mga nasa 3 kilos. Ito naman, since ano siya, galon, nasa 5.5 kilos. Plus bag, mga nasa 1 kilo. Ayan, yung mga totalin nyo na lang. 45 0.1. Lagyan natin ng 0.1 divided by 1.4. Ayan, nasa 32.2 yung per liter nya. Ayan o, kita nyo. So kapag yan times natin ng kasi 4.5 eh yung ano, yung tangke nito nung nag full tank tayo, doon tayo magbe-base. Ayun guys, dapat nasa 130 pa lang, 130 kilometer nagagas na tayo. Okay na rin, nasa 32. Mas titipid pa siguro to kapag ma-break in pa natin kasi bago pa eh. Tats, kumusta naman yung performance? Okay naman? Okay naman yung upuan, di ka naman nangangawit. Ayos na ba tayo? Ha? Mag-iisang oras na tayo. Oo. Wala pang masakit sa'yo. Sa akin, wala pa eh. Ayun. At ngayon, hahanap kami ng bakery para makabili kami ng tinapay kasi meron kaming dalang kape. That's, kunin mo yung wallet dyan sa box. Ayan. Bibili siya ng tinapay. Hindi pala, tubig. Kasi may bakery daw dun sa kabila. O, doon natin, nasa 132 na oh. Bilis ah. Ayan, yung natin, trip 1. 47.8 na yung distance ng nilalakbay natin. Tapos, dito pala sa ating pupuntahan sa may Amlangan Lodge. Nasa 4 hours and 43 minutes pa yung distance. So, bali, isa-save ko na to. Wait. Ayan, save natin. Kasi, dyan na sa part ng Lubuagan, kasi madadaanan natin Lubuagan, Tinglayan, medyo mahina yung signal. Kaya isa-save na lang natin. Siguro tingin kami ng magandang dito sa part na to, part ng Tinglayan o Lubuagan. Magandang spot na pwede nating pagtambayan mamaya para mag-almusal. Okay guys, nandito na kami sa Lubuagan. Try ko nga kung kaya. Tats, tignan mo nga. Baka sasayad. Di naman. Oops. Ganito kataas ang ground clearance ng Lexi. Di ba sasayad? Kaya naman? Uy. Park muna natin dito sa gilid. Tats, anong masasabi mo?
Okay naman. 2 hours? 3 hours? 2 hours na tayo nagbabiyahe. Nasa 6, ano na 6:53 na. Ayan o. Kita ba? 6:53. So, nandito tayo sa Lubuagen. At, ayan pa. Nasa 3 hours pa yung biyahe namin. Nabawasan na siya ng 2 oras. Dito na muna kami kakain ngayon, guys. Kasi, naabutan kami ng gutom. Anong oras tayo malis kanina dun? Sa ano? Sa Tugi. 4:30. At anong oras na? Hindi raw masakit yung kanyang katawan pero yung tiyan niya daw yung masakit. Kaya dito na namin kakainin yung binili namin dun sa ano kanina, sa Tabuk. Ito yung tinapay namin. Medyo mainit pa to yung tinapay natin. So guys, nandito yung mga paalala Okay lang tumambay dito, wag lang magluto. View deck po ako, hindi kusina. So paano yun? Dito kami kakain. Kasi view deck to. Tambay tayo. Tapos kunin natin yung ating dalang pagkain. Mahamog. Suot muna natin yung aking sombrero. Yan. Nandito lahat yung ating pagkain. Guys, tignan nyo kung gaano kalalim yung niya. Yung kanyang under seat. Ito yung dala namin. May palaman. Ito yung baso natin. Dami no? Yan, ganyan kaluwag yung kanyang compartment. Tapos meron tayong mga barya dito. Yan, baka mahulog dito no. Tapos, wala naman na. Ano to? Kutsara natin. Opya. Tapos, balik muna natin to. Ito, may dala tayong mga konting damit. Yan. That's i-prepare mo na yan. Tapos kakain na tayo. Pakita ko lang tong Lexi natin. Ayan na. Ganito na yung naging itsura nyo. Sobrang linis kanina nung umalis kami sa Tugigiraw Guys, meron ako ipapakita sa inyo. Itong ating shock cover. So bali dalawa kasi yung nabili kong ganito para sa click natin. Tapos fit pala dito sa ating Lexi. Kaya nilagay ko siya. Ayan, pinagdripan kong nilagay. Okay naman. Ayan pangalan niya Lexi. Tapos yung kanyang shock cover ay click 125. Yung harapan natin, check natin. Yun, pumasok na yung mga dumi doon sa ating chassis So kailangan pala natin ng dito, extension fender. Okay naman yung naging performance niya sa amin kasi 2 oras na kaming nagra-ride parang wala lang. As in siya. Sobrang komportable niyang gamitin. Man natin tong binili nating pandesal doon sa may Tabuk. Lagyan natin ng ham. Ano ba to? Hindi ba ham to? Spam. Spam. So tikman natin. Yan, kagatin natin. So hold me tight through the night. Kape namin nilagay namin dito sa Hydro Fresh na lagay ng malamig na tubig. Mainit pa kaya to? Check mo nga. Hindi na? Hindi na. I hope it never ends. Let's be more than friends. Bali black coffee pala tong namin, kape namin. Ginaw. Habang kumakain ka, titignan mo, napakaganda ng view, Diba? Maulap-ulap pa. Wow. Kita mah. Wow.
Win sir, sige sir. Let's go. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Ito na yung daan papuntang Mountain Province. Nabawasan ulit tayo ng 1 bar. Tapos nasa 86.6 kilometer na yung biniyahe natin. Medyo malayo na rin yan. Tapos yung daanan dito, paliko-liko. Parang lang, NMAX lang yung dala natin. Kung mapapansin nyo, yung pinaka panel gauge natin, ayan o, napaka-cute. Pero siya, parang may pagka Aerox na NMAX ang dating ng kanyang panel. Tapos binalik ko na pala yung ating side mirror. Kasi 'di ba last time na nakita nyo naman siguro yung nilagay nating Ducati version 2 na smoke side mirror. Okay siya kasi malaki, tsaka yun nga, mas malawak yung nakikita mo sa likod mo. Pero mas malakas pala yung kanyang vibration compare dito sa ating nilagay na Street King. Tapos nag-adjust na lang ako dito sa pinaka camera holder natin. Nilagay ko na lang sa taas para kahit papano ma-fold natin yung side mirror. Kasi kapag nakaganito, ayan, kapag nakaganyan siya, ramdam talaga natin yung pagiging ma-vibrate niya. Ayan pakita ko sa inyo. Kapag nasa high RPM naman, nagiging smooth siya. Oo nga pala pwede pala natin siyang buksan ng ganito. Ayan para mas malawak yung makikita natin sa likod. Kasi yung daanan dito, kung mapapansin nyo, one way lang. Tapos dyan na part, bangin na. Ayan. Kung may tatanong nyo ngayon kung okay gamitin sa biyahe ang Lexi, well, eto guys, grabe. Sabi ng partner ko kanina, 2 oras yung biyahe namin pero hindi sumakit yung kanyang likod or katawan. Yung tiyan niya lang kanina yung sumakit. Kasi syempre alas 3 kami nagising, tapos nag-prepare pa kami ng mga gamit. And 4:30 na yata kanina nung nakaalis kami ng Tugigaraw. Inabutan kami ng gutom kanina doon sa Lubuagan. Ayan yung sinasabi ko guys 'di ba? Kasi yung pinaka handlebar nitong Lexi, ma-vibrate siya sa low RPM. Pero kapag nasa high RPM naman, goods na goods. Tignan nyo naman yung mga bahay dito. Ito pala yung bahay kanina na tinuturo mo sa akin. Ayan Hindi ko lang alam kung part pa ng Kalinga ito or part na ng Mountain Province. Okay. Lubuagan pa rin to. Lubuagan. Ayan Cervantes? Saan? Cervantes ba yan? Hindi. Saan ba tayo pupunta? Ayun, Sagada naman. Ayun, medyo malayo pa. Pero malakas yung signal dito ng smart. Dikit-dikit rin pala yung mga bahay dito. And dito nyo makikita yung mga old house na hanggang ngayon meron pa rin. Buo pa rin Isa pa sa napansin ko dito sa motor na to, mabilis bumaba yung kanyang fuel gauge. Katulad yan nabawasan na tayo ng isa, tapos nasa 88.5. So kanina nasa 40 something yata, nasa 44. Mga ganun yata yung natin, odo natin kaninang nagpagas tayo. Pero nung kinargahan natin nasa 1.4. So maliit lang yung naibawas sa natin, sa gas natin. Nag-a-adjust pa ako dito sa kanyang fuel gauge kasi hindi siya katulad ng Click na kahit nakalayo ka na, nakatakbo ka na ng mga 60 km, hindi pa siya nagbabawas. So dito, nagbawas na siya ng isa. Hindi mo mabibilisan dito sa part na to. Kasi yung yung daanan dito parang iskinita lang. Ganda rin yung mga bahay dito.
Parang nasa Baguio ka lang. Ayan o, may daanan pababa. Buti na lang naihabol yung kanyang ORCR tsaka plaka tong ano natin, motor natin. Kung hindi, yung click sana yung gagamitin natin. Di ko lang alam sa mga ibang naka-Lexi kung meron na yung mga papel nila. Kasi yung mga nagko-comment doon, after 3 months pa daw nila makukuha yung kanilang ORCR. Tayo, ano na, only rides na to. Panggas na lang yung ano, problema natin. Yung ginawa pala natin kanina, naghalo tayo ng gasolina. Kulay green yung nilagay ko. Yun oh. Hindi ko nakikita yung mga butas-butas na daan dito. Hindi ko pa binawasan yung hangin sa harapan tsaka likod. Mabigat din kasi yung dala natin eh. Kampante naman tayo na ibiyahe tong Lexi natin kasi syempre bago siya eh. Wala pa siyang problema. Pati gulong, makapal, brake pad, brake shoe. Okay naman yung mga brakes niya, malakas. Yun nga lang, hindi siya combi brake katulad ng click natin. Butas-butas yung daanan dito oh. Suspension test tayo guys. Ano siya, sa harapan matagtag talaga. Ayan oh. Sa likod, syempre nagbabounce kasi mabigat yung dala natin. Yun oh. Lumalagapak yung harapan kapag nadadaan tayo sa malalaking lubak. Di mo talaga maiwasan madaan sa mga malalaking lubak. Lalong lalo dito sa ano, part na to. Kasi kung makikita nyo talaga yung daanan, napakakitid eh. Ayan, nandito na tayo sa eksaktong lugar ng Lubuagan. Ayun may ano yata dito. May piyesta. Nagkakatay sila ng baboy. Ganda ng mga bahay dito. Dikit-dikit. Kapag kaahunan naman, okay naman yung ano niya, power niya. Malakas. Kahit stock sidings lang. Oo nga. Ganda. Pwede siguro tayo mag-video. Sa dami ng pinuntahan kong lugar na katulad nito, itong dinadaanan natin, malaking bagay pala yung pinagpunta natin noon sa may Kalanasan gamit yung ating KTM. Kasi doon talaga natin na-experience yung ganitong vibes na daanan at sobrang nag-enjoy tayo. Wow, grabe, ang ganda. Alam mo, sa lahat ng pinuntahan kong lugar na ganito, ngayon ko lang mafe-feel yung ganito na chill ride. Tapos nagagawa natin mag-picture kung saan. Kasi nung pumunta kami ng Kalanasan dati, gamit ko yung KTM, ang hirap kumuha ng video. Kasi gabi. Kasi nung umaga na nagbiyahe kami, hinahabol kasi namin yung oras kasi isang araw lang yung yung biyahe namin na yun eh. From Tuguegarao to Claveria, nagbiyahe ulit kami. Claveria to Carmela Falls to Mount Kilang yung pinuntahan namin. Kaya talagang bakbakan talaga yung noon, yung ride namin. Nakakaintuman kami pero panandalian lang. Enjoy talaga dumaan dito. Mas maganda sana kung hindi mahamog para pwede sana tayo magpalipad. Parang natotrauma lang ako magpalipad ng drone ngayon. Kasi baka mamaya malaglag eh. Ayoko nang maulit yung nangyari sa Blazing Mountain. Pag mga ganun na lubak, nakakaya niya naman. Namamanage ng shock niya. Kaya kapag gusto nyong mag-ride, bumili kayo ng Lexi 155 para maging chill yung inyong pagra-ride. Katulad nitong biyahe natin papuntang Sagada. Hindi ko talaga ina-expect na etong Lexi yung gagamitin natin. Kasi yung lagi kong binabanggit na pinagpipilian ko ay PCX 160 tsaka Aerox 155. Pero nauwi tayo sa Lexi.
At kung may tatanong nyo kung pinagsisihan ko, hindi ko pinagsisihan guys, kasi alam nyo sa lahat talaga ng motor na na-drive ko, iba talaga yung comfort nitong Lexi 155. Pati yung OBR ko ngayon, ang sabi niya mas comfortable daw siya dito. Nakita nyo naman siguro sa video natin, lahat halos nasakyan natin, NMAX, PCX, Aerox, Sniper, Honda Click, KTM Duke, ano pa ba yung mga ibang motor na nasakyan natin, di ko na maisip yung mga iba. Sabi ng partner ko na dito lang daw siya naging komportable sa kanyang upuan. At ang sabi ko naman sa kanya, okay din naman yung yung driving position ko. Parang nakaupo lang tayo sa isang rocking chair. Ganun na ganun yung niya, yung experience niya kapag nakaupo ka dito. Tapos kapag nangawit yung paa mo, pwede mong ilagay dito sa niya, dito na part Ayan. Tapos yung magiging style na ng paa mo para at least may stretch siya. Pag ganyan, palabas yung niya, yung mga daliri ng paa mo. Ganito. Kaya ako lang naman nilalagay dito sa part na to kasi dala natin tong container natin. Baka kasi dumulas, malaglag. Kaya ako siya iniipit na ganyan. Pero okay lang naman kasi makapit. May mga naman yan, may mga pads naman. So rubber naman yan. May nabibili pa lang rubber matting ni Lexi. Baka isusunod ko yun na bibilihin para dito. Malaking tulong din kasi yun kapag ganitong nasa biyahe tayo. Kasi kapag meron kang nilagay sa pinaka gulay board mo, hindi ka mangangamba na dudulas yung ilalagay mo dun. Katulad nung sa click natin, naglagay tayo ng ganun. Okay naman. Basta yung pinaka plastic niya sa baba, wag nyo lang pupunasan yun ng armor mat o kaya BS1. Kasi madulas kasi yung part na yun. Pati pala dito, maganda rin yung view. Hindi mo talaga po problemahin dito sa Lexi yung yung ilalagay mo sa kanya. Kahit maliit yung kanyang under seat compartment, bawing-bawi naman dito sa kanyang gulay board. Iniisip ko kasi noon, kung yung Aerox na yung kukunin natin, magbabiyahe tayo sa ganitong lugar, wala tayong paglalagyan ng container sa kanya kasi maliit lang talaga yung pinaka niya, pinakalagayan ng gamit dun sa harapan niya. Siyempre yung tangke kasi ng Aerox na sa harapan. So kapag itong natin, container natin ang ipapatong natin dun, okay naman, may lalagay natin siya, pero kailangan nating kontrolin sa dalawang paa natin. Unlike dito na nakakapag-stretch yung mga paa natin. Wow! Guys, grabe. Ang sarap talaga ng handling nitong Lexi. Mas magaan ito compare sa click natin. Kahit may kalakihan yung motor, kapag ginamit mo to, sobrang gaan niya. Madali lang siyang i-maneuver. Ayan kahit na ganitong likuan, kahit 360 yan, isabay mo lang yung katawan mo, susunod at susunod yung motor. Grabe. Tapos yung daanan dito pababa, makakatipid tayo sa gasolina. Ayan hindi natin tinathrottle. Tignan nyo naman, nasa 49 tayo Pababa kasi yung daanan dito. Yan 46. Ayan, medyo bibilis pa dito kasi mas pababa ito. Yun, brake na tayo. Tapos may engine brake din siya, pero hindi lang ganun kalakas compare dun sa click natin. Kasi dun sa click kasi natin, naka-sidings tayo dun kaya malakas yung engine brake niya. Pero kapag dito, mag-engine brake to, ay wala pa. Hindi pa siya nakakagat pa yung lining niya sa pinaka-bell. Ayan. Pero okay lang naman kasi ayan, mas makakatipid tayo ng gasolina pababa Kahit hindi na tayo magto-throttle diyan. Di ba? Alalay lang sa brake kasi dito napakadelikado ng daanan. Kailangan nyo talaga mag-ingat kapag pababa kayo dito. So sa mga nakapunta na ng Sagada, kung mapapanood nyo tong video natin, paki-comment naman kung ano yung naging experience nyo sa daanan na to. Ang saya naman dito. Kita nyo naman yung sa side natin. Mahamog kasi yung araw, nakatapat pa siya dun sa pinakamataas na bundok, kaya dyan na part nasisilungan.
Grabeng likuan, no? 3 minutes na yata tayong ano, puro pababa lang. Wala pa tayong ano, wala pa tayong pataas yan, ha. Pwede siguro natin patayin muna yung makina dito. Pero for safety pala, ano, para mag-engine brake siya. Ayan. Guys, ito, wala nang ano to, nag-neutral na siya. Engine brake. Ayun, oh. Konting piga lang, kakagat ka agad eh. Yun, patag na ulit. Grabe. Ganda ng tulay nila dito. Ang cute. Grabe naman yung ano, falls, oh. Galing sa taas ng bundok. Puro ganito na yung daanan dito. Simula doon sa ano, papasok dito sa parte ng Tinglayan. Malapit na tayo sa Danga. Guys, time check tayo, 9:33 AM. At nandito tayo sa bayan ng Tinglayan, Kalinga. One way. Hindi pwedeng sabay. Tignan nyo naman, no, yung taas ng bundok, oh. Napakataas naman yan. Almost 4 hours na kaming nagmamotor. Oh, di ba? Kita nyo naman yung daanan dito na landslide. Napalaban talaga si Lexi natin. Sagad na sagad yung break-in nito. Mapa-rough road tsaka ano, uphill, downhill. May mga ilog pa tayong nadadaanan. Kahit pala summer, may mga tubig pa rin sa taas ng bundok na nahulog sa daan. Ramdam ko na yung pagod ko. Inaantok na ako. Nasa 121 kilometer na yung nilakbay natin. Dire-diretso yan, ha. Nakapagpahinga lang tayo ng ano, almost 15 minutes. Tapos bira ulit kagad. Mamaya tatanungin ulit natin si Mrs. kung ano yung naging experience niya dito sa Lexi. Para kapag balak niyong bumili ng ganito na may partner kayo, alam nyo na yung kukunin nyo kung ano yung para sa inyo. Mas maganda yung meron kayong idea sa pagkuha ng motor kaysa yung kukuha kayo nang hindi nyo alam yung kukunin nyo, di ba? Kapag makarating kami mamaya sa Sagada, papahinga kami, tapos maglilibot kami. Gamitin natin tong Lexi. Iikutin natin ang buong bayan ng Sagada. Problema ko lang ngayon yung gasoline station, kung meron sila doon. Kasi halos lahat ng nadadaanan namin dito na gasolinahan ay nagsarado. May 2 bar pa naman tayo. Uy. Hindi ko nakikita yung mga humps dito. Masyadong maliliit. So imagine mo, almost nasa 1.4 yung nababawas per isang bar. Hindi, mali pala. Basta, bahala na. Check natin mamaya kung may gasolinahan doon. Tapos itong motor natin ang i-full tank natin. Hindi muna natin gagamitin tong nasa container kasi extra natin yan. Libre yung tubig nila dito kasi yung tubig nanggagaling sa bundok. Hindi na nila pinoproblema. Ayan, oh, instant yung tubig nila. Hindi na sila magbabayad. May mga piggery din sila dito sa gilid-gilid. Ito palang gulong ng Lexi, kahit manipis, ramdam mo pa rin na parang ano siya, parang yung gulong mo ay malapad pa rin. Hindi mo mararamdaman na manipis yung gulong niya. Lalong lalo na kapag nakasakay ka. Ay, dito yung ano, that's dito pala yung papunta kay ano. Uy. Pataas pala. Ito pala yung papunta sa ano, Buskalan, Wangod. Tara, picture tayo dito. Ay. Pwede na siguro tayo mag-gas dito.
Magkano yung gas nila? Wow, grabe. 105. Wow. Tara, gas. 1 bar tayo. 140.5 kilometer. 105. Come on. Full tank man, te. Simula Tabuk hanggang dito pa lang yung may gasolinahan, te. Ganyan lang. Ang nakonsume mo, 2.23. Ah? Bakit? Ubus na ba? Full na Isagad eh. full na. Sige, okay na dyan, te. 2.23. Simula Tabuk yan, te. 2.23. Grabe guys, 234 pesos. Mauubos tayo dito sa gasolina. Magkano po lahat? Sakto po ba? 223. For 44 less 140. 96 divided by 2.23. That's, tignan mo, 43 kilometer yung per liter nya. Tipid. Ayun, naghalo-halo na yung gas natin. Nandito na kami sa malapit na kami sa Bontoc. 33 kilometer na lang. Grabe, pati yung naggasolina sa atin nagulat din. Kasi from Tabuk to hanggang dito nasa 96 kilometer. Hindi ko din in-expect. Akala ko nasa 30 yung gas natin. Okay na yun kasi tignan nyo naman, ang dami nating gamit. Punong-puno, tapos dalawa pa kami. Tsaka ngayon hindi ko paramdam yung pagkakangawit ng likod ko. Ang medyo nangangawit lang sa akin itong puwet ko. Kasi yung biyahe namin dire-diretso eh. Humihinto kami mga 15 minutes lang, tapos dumidiretso kami kaagad kasi yung oras yung hinahabol namin. Ayan, Banawe 60 kilometer oh. Sagada Cave 32 kilometer na lang oh. Baka pwede tayong pumunta dyan. Ang tipid pala ni Lexi. Di ko din ramdam yung ganitong likuan. Parang nagbabike lang tayo sa sa ganitong daan no. Pero kapag ka manual, hirap na hirap. Kasi makita nyo naman dito sa dinadaanan natin no, paliko-liko. Pati dito sa paa ko, hindi siya nangangawit. Kasi di ba kapag ka ibang motor, lalong-lalo na yung natin, click natin, pagka medyo malayo na yung biyahe natin, sumasakit yung likod natin, tapos yung pinaka natin, legs natin, nagka-cramps. So ngayon naman, okay naman siya kasi na-stretch natin ng mabuti yung paa natin. Guys, nandito na tayo sa bayan ng Bontoc. Ganito pala yung lugar nila dito. Parang nadadaan ka lang sa iskinita. Grabe. Parang nasa Baguio lang. Daming aso. Diba? Grabe no? Parang nasa Baguio lang. Kung titignan mo parang walang daanan. Pero kapag ka iikot ka, makikita mo na. Ayan oh. 'Di ba? Skinita pero highway pala. Dapat advance ka laging tumingin. Kasi hindi mo alam kung saan manggagaling yung kasalubong mo, sa harap o sa likod. Grabe oh. Parang nasa lang. Nasa Baguio. 24 kilometer pa para Sagada na.
First time natin dito. First time din ni Lexi. Wow, wow. Grabe. Kita nyo yan, no? Daming bahay. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng lugar na nasa mountain province na ganyan. Yung mga bahay-bahay. Parang city, no? Guys, tignan nyo yung mga bahay dito. Oh. Ang lalaki, oh. Ha? Police station ba yan? Hindi. Ano yan? Parang apartment yata. Bontok na to, guys. Itong ano. Itong nakikita nyong lugar ngayon. Ito, Mountain Province State University. Ito yung ano, school nila. Sabi niya kanina yung kulay green daw na mataas na building na yan is apartment daw. School pala. Ayan o, kompleto din pala sila dito. May mga palengke sila. Saan kaya tayo papasok? Ah? Oo nga. Parang Atari, ganun, no? Oh, parang ano siya, kumbaga ito na yung pinaka sentro ng Mountain Province. Ganda. Tapos maayos pa yung ano, maayos pa yung daanan nila dito. Saan kaya yung papasok papunta doon? Ay, yay. Mali na tayo ng daanan. Sumunga. Man, pakasyasan, pabalik. Pabalik ba yan? Kala ko naliligaw na tayo eh. Ah, okay. Dito, nakita ko na. Okay, kanan tayo. Ayun. Wow. Grabe. Kitang-kita yung baba, oh. Tapos, ikot tayo dun sa ano. Ayan, Sagada. Mataas pala dito. Nasa 12 kilometers na lang. Pero Sagada na tayo, guys. Grabe yung pataas ito. Ah. Oh, kayang-kaya niya yan. Half throttle lang yan. Huwag nating isagad. Baka mamaya, ano, pumugak. Stock sidings lang pero lakas. Lakas sakyatan. Buti pa to, ramdam mo yung pagiging 155 niya. Ayun oh, meron tayong mga kasabayan, naka NMAX. Sagada rin sila. Wala, nahirapan yung NMAX. Dami din nilang dala oh. Malayo din siguro yung pinanggalingan nila to. May camera din sila.
Oo, naka-intercom sila. Mas malaki talaga yung ano, Lexi compare sa NMAX B1. Ayan oh, wala na, di na makaahon. Hirap na hirap oh. Pero si Lexi, Malexi. Ang Lexi talaga ni Malexi. Ayan, ito yung arko nila. Sagada. Malapit na tayo. Magpipicture siguro sila. Tayo, diretso na tayo. Pagod na ako. Inaantok na ako. Kailangan naming magpahinga muna mamaya, tapos try naming mag-ikot kapag nakapagpahinga kami. Busog ka pa naman, no? Busog ka pa? Oh, para makapagpahinga muna tayo mamaya, no? Bago tayo gumala, ikot tayo dito. Gamitin natin si Lexi. Okay. Nandito na tayo sa pinaka town proper ng Sagada. Yan, mukhang naliligaw kami. Ganito yung itsura ng lugar dito. Smooth ng hangin, no? Pero ang daming tao, no? Hindi ko ina-expect na ganito din pala kasaya yung lugar na to. Yan, may mga foreigner din dito. Nakapasyal sila dito sa Sagada. Yung daanan dito, kahit patayin nyo na yung motor nyo, kasi makikita nyo pababa eh. Hindi na tayo nagta-throttle. Ayan o. Dami ding mga turista dito oh. Kala ko kami lang ngayon eh, kasi Huwebes. Tapos bukas mahal na araw. Daming pwedeng dito, mabilhan ng pasalubong. Dito pa tayo sa pinakadulo. Saan kaya kami kakain mamaya? Ha? Yung kainan? Malapit doon? Busog pa naman ako eh. Pero di ko lang alam mamaya kapag magutom tayo. Kala ko ba naman makakapag-explore tayo na maglalakad lang. Dito na yun. Ate Lemon Pie House. Ano mo yun? Dito na, malapit na dito. Zoom in mo nga yung check natin dito. Wow. Zoom in mo nga yung yan zoom in mo to. Dito, Amlangan Lodge. Pasok tayo dito. Dito tayo. Looban pala. Yung homemade. That's pagpag na lang. Homemade na. Homemade na bread. Saan kaya dito? Dito. Amlangan. Kaya? Wow! Grabe ang taas. Touchdown. Kausapin mo muna. Kami po yung nagpa-reserve ka mo. Hintayin kita dito. Okay, to be exact guys, yung kilometer ng
nilakbay natin, nasa 173.3. Yan o, ganyan siya kalayo. Tapos 3 beses tayo nagpagas pero hindi full tank. Puro half liter lahat. Sige, tanungin mo na lang. Cellphone mo. Ito. Yan, tignan niya muna. Confirm niya kung saan kami. Tats, tanungin mo kung saan tayo magpa-park. Tanungin mo kung saan tayo magpa-park. Malayo din yung pinanggalingan ng motor natin. Guys, oh, tignan nyo. Ang linis lang kanina. Pero okay naman yung loob ng makina. Ayan, tignan nyo naman yung dala natin, oh. Full pack. Sana meron tayong pagparkingan dito. Ay, sa wakas nakarating din kami. Grabe yung pagod namin. Almost 7 hours kami nagbiyahe. Kasi mag-alas 12 na. Ito, 11:57. So magpapahinga lang muna kami kasi inaantok na ako. Plus stress tayo nagising kanina. Yes po. Tapos satisfied ka naman dun sa sa motor natin. Parang hindi tayo nag-vlog. Parang hindi tayo nagbiyahe pero inaantok ako. Grabe. Tignan nyo naman yung dala namin, oh. Yan, oh. Dala namin yung drone ko, tapos yung monopod, speaker. Ito yung pinaka-importante. Pang-relaxing. Tsaka, tapos nagdala din tayo ng ganito. Para just in case lang na mabutasan tayo, meron tayong emergency na gagamitin. Yan lang naman. Tapos, yung mga damit namin, ayan. Ito yung mga damit namin. Tapos, ito, baon namin kanina. At ito yung ating container. Yan, hindi natin nagalaw, oh. Tapos, mga jacket namin. Dito pala is, mafe-feel nyo talaga yung lugar dito kasi pagkalabas mo dito, ayan, may 2 upuan. Tapos, ito yung view. Nakikita yung buong kasulok-sulukan ng bundok. Nakikita din natin yung pine tree. Tapos yung mga puting bato na yan, no. Yan, ganda mag-chill dito, guys. Grabe, napaka-solid. Narating din natin sa wakas, Sagada. Yung KTM Duke natin, naidala natin sa Ilocos. At vegan. Tapos yung click naman natin, naidala natin sa Blazing Mountain. Tapos, yung ating Lexi 155, dito naman natin naidala sa Sagada. Ganda dito. Ganito pa yung feeling mayaman. Tapon pera na naman. Lagi kong kinukumusta to kung okay yung performance ng Lexi, eh. Kasi kung hindi, baka bibenta na natin. Pero sa totoo lang, goods na goods talaga yung niya, performance niya. Wala akong masabi. Lalong-lalo na kapag uphill, downhill, ganda niyang gamitin. Tapos yung brakes niya dati, di ba, ang sinabi ko na medyo madulas. Pero ngayon, nasa 200 kilometer na yung odo niya. Okay naman na ngayon. Sobrang kapit. Kahit konting pitik lang. Tsaka sobrang lambot ng niya, ng mga brakes niya. Ang isa lang na concern ko dun sa Lexi, yung kanyang fuel gauge. Kasi parang hindi ako masaya, eh. Dun sa pinapakita niya sa ating fuel gauge. Kasi kung mapapansin nyo, 2 beses na tayo nag-gas sa kanya, laging 1 bar, tapos half full tank yung nilalagay natin. So, hindi ko din ina-expect na mag-half full tank pala kahit 1 bar, di ba? Pero anyway, wala naman tayong naging problema sa kanya. Okay naman, naging consistent naman yung performance niya. Hindi siya umina, hindi siya pumugak. Ano yung pugat? Ha? Pugak. Pugak. Yun, tapos, yun lamang guys, yung masasabi natin sa ngayon kasi medyo drain na tayo sa energy. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik mamaya. At magpapahinga na muna ako. Siguro magsishower. May sila dito, may hot water sila. So, ituro ko muna kayo dun sa sa may CR dito. So guys, bali, itong pala na to, itong pinag-check-inan namin, ito yung, anong tawag dito? Amlangan Lodge. Okay, so ito. Check natin.
Walang sabon. Sa kabila. Ay, meron. Green Cross. Isa. Pero, ayan ah. Free na, ma'am. Ayan. Merong salamin dito sa harapan natin. Tapos, open natin. Open natin. Okay, so dito lang pala yung may ilaw. Sa kabila, wala. Ayan. Hindi. Dito pala, dito maliligo. Naka-jacket, ma'am. Tapos, dito naman yung, mag-CCR. Ayan. Pero walang ilaw ah. Saan kaya yung ilaw nito? Pundi. Yun. Okay. Nandito pala yung niya. Yung switch niya. Ayan, merong shower. Tapos may gripo din. Pero di mo na kailangan ng dito. Kasi may shower naman. Check natin kung gumagana. On natin. Naka-on na yata. Yan. Yan guys, pahinga muna tayo. At guys, hanggang dito na muna yung ating video. Ikakat na muna natin dito at abangan nyo sa susunod na video. Mag-tutor tayo dito sa Sagada. Gamitin natin yung Lexi natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. Once again guys, this is Boss Phantom Speed. Ride safe and God bless.